Good morning mga kapatid. How are you today? Praise God. Today is tang tadadang. Today is Praise Jesus Day. Amen. Good morning, good morning, good morning, good morning. It's a cold. What day is today, ma'am? 14. Wednesday. Wednesday. Today is Wednesday. No, Wednesday. Today is Wednesday. Day. So, and you know that today it's Heart's Day. No? Today it's Heart's Day. So, for those who are celebrating, it's their Valentine's Day. So, how are you? How are you? How are you? Good morning, good morning, good morning. Maganda ang topic natin ngayon kasi nga related ito sa tinatawag nating Valentine's Day. So, related ito because we will expose, no? We will expose the traditional belief system and the modern how Satan transcend into modernization approach, no? We will into that today. So sabi nga sa word ni God, we will not be ignorant of Satan's schemes. That's why maraming mga tao na siguro iba ang tingin sa akin, bakit itong tao na to or pastor na ito na more on Satan man ang gina-share. So kasi almost all majority of the Christians leaders, no, nag-share naman about light but hindi nag-share about the move of darkness. So paano tayo maging aware kung hindi natin sinishare ang mga move ng dark forces, mga kapatid? So that's why I am into focus into exposing the move of darkness in these last days because it's going to be bloody, no? It's going to be bloody. Good morning, good morning, good morning sa lahat ng aking mga viewers, no? Sa lahat ng mga followers all over the world. Ma'am, please ko sa book. Sa lahat ng followers all over the globe, sa labas, Luzon, Visayas, Mindanao, all the followers from Davao, Tulunan, North Cotabato, Kidapawan. Good morning, good morning sa lahat ng mga watchers or taga-subaybay natin abroad, international, no? Lalo na sa ating butihing Pastora Joely, no? Sa Japan, no? Sa lahat, thank you Rachel Ann from Tulunan. Rachel Ann man talaga ito ba? Rachel Jane, thank you for watching. Good morning. Good morning, good morning. So, from Tulunan, no? Tabato, kumusta kayo dyan? Praise Jesus naway, ingatan kayo ng Panginoon. So, lahat ng mga kababayan natin sa Luzon, sa Pangasinan, sa Quezon City, sa Cavite, no? Sa Benguet, no? Quezon City, NCR, La Union, Anaga, sa atin, dito sa Davao, De Oro, North Cotabato,
no, sa mga kaibigan din natin, followers natin sa Florida, sa UK, Scotland, Italy, no, saan mang sulok ng mundo, Canada. May mga followers din tayo diyan, no? Mga watchers. So, we should know the tactics of our enemy so that we will be aware, no? That's why, mga kapatid, baka sabihin yung bakit ang sinishare nito is ang mga tactics ng enemy. Kasi nga, sabi nga sa Bible, no? Sa 1 Corinthians 4:11, you should know their tactics. You will not be ignorant of their scheme. Dapat hindi tayo maging ignorante. So, kaya nga maraming mga tao na dahil hindi nila tinake for granted nila ang mga warning signs sa road, kaya na disgrasya, mga kapatid, no? Kung ikaw naga-motorist ka or naga-drive ka, may sasakyan ka, no? May nakalagay diyan na sign na the bridge is under repair. Tapos wala kang pakialam sa mga signs, mga kapatid, that the bridge is under repair. What happened to you? Because wala kang pakialam sa mga warning signs, sa mga awareness, sa mga distraction ahead. Tuloy-tuloy ka pa rin kahit na may nakalagay na the bridge is under repair. What will happen to you? Kasama mo sa isang sasakyan ang buong pamilya mo. No? Though may mga harang yan at saka may mga caution that the bridge is under repair, no? Hindi mo pa rin pinansin. So that's why ngayon, mga kapatid, ang ginagawa natin, we putting a warning devices sa lahat ng ating mga kababayan na still, no? Blessed morning, Brother John, watching from Imus, Cavite. Vince Morales, salamat bro. Thank you. Thank you, bro. Keep up the good work of sharing in FB. No? So, this is Love Month. So, this is Lupercalia. This is tinatawag nilang, no, araw ng mga pusod. Araw ng mga puso. Puso, dalawa yan, pusong sawi or pusong panalo. No. Pag nandyan kayo kay Kristo, you are a winner, pusong panalo. Kahit sawi, no? Pusong panalo yan. Pero pag wala kang Kristo, mga kapatid, pusong sawi ka. Amen. 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 So, good morning, good morning. May dalawa na tayo, no? Rachel Jane and Brother Vince Morales. Sana tuloy-tuloy itong mag-watch ng live ko, mga kapatid. I make it sure always that every day, as much as I can, find way to have a live segment. Kasi nga, marami nang nag-aabang sa ating live. Pastor, may live ka ba ngayon? Minsan kasi mabisi tayo, no? Hi, hello to all. So, marami akong i-expose ngayon, just like what I have put here in our screen. The incubus spirit, the succubus spirit. These are the spirit of angelic beings or Nephilim. Fallen in angelic beings or part of the Nephilimic departments who is trying to get in your body. Not just bakulam, mga kapatid. Bakulam is just a physical, no? But there is always also happening in a spiritual realm. No? So a lot of strategy nowadays, the enemy is full force of doing it, deception, including bakulam, Neuralink, no,
Apple Vision Pro, mga technology yan, mga physical deception yan. Pero meron tayong tinatawag din na spiritual deception, which is itong mga spirits, mga Nephilim, mga fallen angel spirit who are present just to deceive people and having an intercourse with us. No? Urges, having sex, even in our dreams. So, yan ang itatakil natin, mga kapatid. And praise God, praise God. Before natin itakil yan, mga kapatid, so let's have some pangungumusta sa inyo. Kumusta kayo? So, and warning you, no, not into, do not conform to the pattern of this world. Huwag kayong sumabay sa tugtugin. Huwag kayong sumabay, mga kapatid. Set apart, no? Set apart, mga kapatid. Set apart. Amen. You are God's elect. No? Set apart. Amen. Hallelujah. So, thank you for watching. Thank you for watching. Hallelujah. May the Lord bless us. So, let's start na. Pwede na tayo mag-start. May dalawa naman, oh. 2 or 3 gather together in His midst. He is in the midst of them. So, salamat sa Panginoon. Salamat, salamat, salamat. I pray that mag-pray tayo before tayo magsimula. Father God, thank you, Lord, for this wonderful Wednesday, February 14, Lord. We offer to you this day, and we offer to you, Lord Jesus Christ, that true love does not found in February 14, but true love found in John 3:16, Lord. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him should not perish but have everlasting. Thank you, Lord. Remind us, Lord, above all these flowers and chocolates, Lord, you are the center of our love, O God. And we don't need these flowers and chocolate if you are in us, O God. Don't need these material things just to show our love and affection. Because every day, oh God, is a love day for you. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen and amen, amen. So thank you. Thank you for your time. No? Amen. You can do household chores while watching or listening in my live video. You can do both, multitasking, mga kapatid. You don't have to stop your work. Just listen and listen. And I believe faith comes from hearing and hearing the word of God. Romans 10:17. So I believe, let's go. So our topic is transhumanism part 8. Nasa part 8 na po tayo. No, mahaba-haba itong transhumanism, mga kapatid. Siguro 1 month pa to bago hindi na talaga ito matapos kasi nag-upgrade din ang ang kaaway natin. Transhumanism part 8, modern belief system, modern reproduction or incubus or succubus spirit. So this is my topic today. Now, itong mga spirits being na to, mga kapatid, no? Just a little bit, a little bit background. Hindi na ito bago. Hindi na ito bago sa kulturang Pilipino, mga kapatid. Kasi kahit sa KMJS, if nagapanood kayo ng KMJS, ako ngayon, hindi na ako updated sa KMJS. Noon, nakapanood ako sa KMJS. May mga stories there na talagang may nangyayaring mga, I believe it's totoo talaga kasi testimony nila na may nakipagrelasyon sa kanila like that, no? May nakipagrelasyon si mother, may karelasyon na hindi tao,
kung hindi mga maligno, mga engkanto, sa mga, doon sila nagmi-meet sa mga kakahuyan, doon sila nagmi-meet sa mga river, doon sila nagmi-meet sa mga dinadala sila sa kanilang mga palasyo, binibigyan nga sila ng mga gold, pinapakain sila ng masasarap na hindi pa nila nakakain sa kanilang mga pagkain, no? Dito sa, hindi nila nakikita dito sa atin. So, the story, mga KMJS, no? Yung iba nga, days bago ibabalik sa kanilang pamilya. And, yung iba nga, mga kapatid, it's nagabunga ang kanilang pakikisama o pakipagrelasyon, pakipagtalik sa mga fallen angelic beings o tinatawag na mga Nephilimic. Nagbubunga. Ang iba yung mga tinatawag nilang kapre, tinatawag nilang mga engkantada, yung magagandang mga dilag, mga beautiful women's, and nagbubunga, no? Kaya lang ang iba namamatay, no? Hindi tatagal, or mabebirth man pero at the age of ganito, ganyan, 16 or 18, the legal age, no? It will die. It will not, hindi tatagal, mga kapatid, mamamatay, or through miscarriage, makukunan, or ang iba mapaanak, maanak, mga kapatid, pero may mga makikita daw mga baki or mga frog, mga ahas shape, mga maligno. So, yan ang mga kwento-kwento, at maybe this is true because why? This is documented people, no? And even ako, mga kapatid, noon sa amin, may isang balon kami na pinupuntahan doon na may malaking baliti, no? Doon talaga kami nag-iigib ng tubig. And sa mga kwento doon, at totoo din kasi narinig ko din na ang parent mismo ng bata nagsasabi na nawala daw ang kanyang anak ng 3 days, pero binalik naman, doon din nakita nila sa balon. So, ang bata nakapagsalita, mga kapatid, na dinala daw siya doon sa malalaking palasyo. And doon sa malaking palasyo, pinapakain siya. And ino-offeran siya na dito na lang manirahan. Tapos nagpumilit ang bata na in the first place, gusto ng bata, pag mga second day, third day, gusto ng bata na umuwi. Kaya binalik siya doon sa doon sa balon na yon. So, nakita ng mga parents. So, totoo talaga, mga kapatid, na may nangyayaring spiritual attack sa mga kasangkatauhan, mga kapatid. Brother John, yung sleep paralysis, tapos may nagsalitang tulog, and other experience, astral travel, humiwalay sa katawan, at lakbay ng kaluluwa. Praise Jesus. Salamat, Brother Benz. Totoo yan, mga kapatid. So, ngayon, mga kapatid, hindi lang tayo aware sa physical na ginagamit na gadget ni Satan in the last days, but we also aware of his spiritual attack. No? Both ito, mga kapatid, both attacks ito. Tinatawag na may physical and spiritual attack, because in these last days, he is in a full force of destroying the minds and the temple of God, and he is in the business of deceiving people. That's why ang sinishare ko palagi, mga kapatid, is a warning sign. It's a warning sign. It's awareness. No? It's awareness so that you can prevent it in your prayer, in your reading the Word of God, in your intimacy with God. Kasi dalawa lang ito, mga kapatid. Dalawa lang spirit ang nandito sa mundo.
the evil spirit, and the Holy Spirit. Now, if you will not allow the Holy Spirit to enter in your life, no other spirit is in you, is the evil spirits. And if you are not aware of that, no, you will be consumed, mga kapatid. So ano ba ito, mga kapatid? Hallelujah. Ano ba ito? Praise Jesus. The incubus spirit. No? So, it says here, ang meaning ng incubus, hallelujah. Dito, the meaning, what is the other word for incubus? Incubus is a noun, as in evil spirit, strong matches, demon, devil, friend, or goblin, nightmare, sokoba or sokobus. So, ang tinatawag nating incubus, may banda nga nito na incubus. Brother Vince Morales, youth ka pa man, alam mo ba ang banda ng incubus? So, may banda ito. Hindi ko nga alam na, ngayon ko lang alam na ang meaning pala ng incubus is evil spirit or the demon devil who having sex with human. So may banda nga itong incubus, mga kapatid. So now ko lang alam that the incubus meaning is so demonic. So ang incubus, mga kapatid, is a strong matches. So I believe, mga kapatid, itong incubus or succubus, incubus, mga kapatid, it's a male demon who having sex with, sorry mga kapatid ha, please, parental guidance lang itong ating isi-share kasi love month man. Parental guidance, so mga kids, no? It's not allowed to hear this. Amen. So kids, it's not allowed. So bandang yan. So the male demon who having sex with female, it's called incubus. And the female demon who having sex or having a relationship with the human, it's called succubus. Incubi, kung plural, succubi in plural, mga. But there's a lot, mga kapatid, kahit noon-noon pa, no? Kahit noon-noon pa, itong way ni Satan of entering your life, nandyan na ito sa mga kanunuan natin. Kaya nga yung mga kanunuan natin, magsabi sila, mga lola natin, na mga kwento sa mga lola, yung mga matanda na nagkaroon daw sila ng spirit, tinatawag na soulmate, spirit being relationship, na hindi nga alam ng kanilang mga husbands na may kulukadidang, sa Bisaya, na may relation pala ang kanilang kanunuan sa spirit world. And parang sa kanila, proud sila na magkaroon ng relationship kasi nga, pogi, no? Pogi talaga ang mga evil spirit sa katauhan nila because they hide themselves in a handsome look, no? And mabait, pero may isa silang mga kapatid, may isa silang karakteristik ng incubus or succubus spirit, jealous, no? Jealous sila. 'Di ba ang ating Panginoon sa Exodus 20 verse 4, our God is a jealous God. So talagang minimimik or talagang
ano ba yung minimimik? Pinapirate ng evil kung ano ang ating Panginoon. So siya din is a jealous din. Kaya nga may mga along the way sa kanilang relationship, may tinatawag na mga ano na siya, mga limitations, may mga rules and regulation na siya. Siya ang actually, yung incubus and succubus, sila ang nagalagay ng rules and regulations sa kanilang relationship. Kasi, yung mga lola or mga babae nitong panahon na ito, mai-inlove talaga, mafo-fallen in love talaga. Kasi nga, mapagbigay ang mga incubus o succubus. You will become wealthy nga. Ang iba nga, binibigyan ng mga gold. But in our present time, ang mga incubus and succubus are, kasi wala namang gold. Medyo materialistic. Bunga, talagang ibibless ka, no? The black blessing. No, ibibless ka na may kapalit. Because they will set boundaries and they will set rules along the way. So may mga kwento nga nito, i-research nyo lang si Emmanuel Eni, no? Who having a succubus relationship. African, no? I-search nyo lang Emmanuel Eni. May story siya doon. Na nagkaroon talaga siya ng affair. And he will be blessed, no? Kasi marami talagang kayamanan ang mga succubus and incubus. And luxury ibibigay sa iyo. Kaya nga during that time na si Emmanuel Eni, no, a short story lang to. I don't know if Christians, some of the Christians know this. Some are not. Emmanuel Eni is an African. Kaya nga, along the way, na matutulog na sila, no, yung asawa niya, or karelasyon niya, nawawala tuwing madaling araw. And all of the sudden, nakita niya, nag-transform pala ang asawa niya into reptiles, into like snakes. Kasi yung asawa niya is the higher rank Satanist pala. Are you following, mga kapatid? So, later, makikita niya sa mga ref niya ni Emmanuel Eni, may mga freezer nila, may mga putol-putol chop na mga human meat. Mga babies, nire-ref doon. Nire-ref. Kasi kinakain pala, may mga ritual pala, until such time na binuking niya ang kanya, nabuking na talaga niya ang kanyang asawa sa mga nakikita niya at napapansin niya sa kanyang asawa, and that point, talagang hinid-on niya ang kanyang asawa at umamin ang kanyang asawa that she is a succubus and in a human form. And true enough, pinapunta siya sa kanyang asawa sa underworld. Nasa ilalim ng sa lupa. At doon, pumunta sila sa Bermuda Triangle, which is one of the portal of the incubus and succubus. Di ba alam nyo, may magnetic force sa Bermuda Triangle na makikita sa Antarctic, na marami ng mga ships, even mga airplanes na dumaan doon ay mahuhulog because of the strong magnetic force in that area. And that area pala ay the headquarters of the incubus and succubus, the marine spirits. Nandoon pala sila nagmi-meeting, mga kapatid, including those who are under them in politics all around the world. Mga politician nag-meeting doon. Kings and queens.
sa mga royal families, mga elites na gamiting doon. So, these things, dinidiscuss nila and then nagkaroon sila ng ritual doon sa ilalim mismo ng Bermuda Triangle. And mga laboratories nandoon, nagagawa ng perfume, nagagawa ng mga gadgets. Actually, itong Vision Pro, itong mga vaccine na to, bakulam na to, doon ito ginagawa sa underground talaga. Underground mga basement. Mga underground sa Bermuda Triangle, sa ilalim sa, ngayon nga, yung in-expose kagabi ni Pastor Jones sa Dulce, New Mexico base. Yun, isa yun mga kapatid. Isa yun, yung in-expose sa Rapture Bride TV ni Pastor Jones. Isa yun, na may mga underground cave or underground. Doon actually ginagawa nila ng mga evil na to, evil spirits, ang kanilang mga experiments. Yung tinapik ko kahapon, the human chimeras, doon nila ginagawa mga kapatid. So that's why mga kapatid, organize itong ating kalaban mga kapatid, both spiritual and physical. So balik tayo kay Emmanuel Eni. I-search nyo lang ito, Emmanuel Eni testimony. Mataas yun, basahin nyo lang. And all of the sudden, kaya na-deliver si Emmanuel Eni dahil nga nakapunta siya sa church na on fire in the Lord. At makikita talaga nila, kasi naging satanist na din si Emmanuel Eni, nakita talaga nila yung ano ang status ng bawat simbahan. Ito ba ay on fire in the Lord? O ito ba ay hindi fiery on the Lord? So maraming mga bless po pastor sa lahat ng viewers. Marami mas marami pala ang mga simbahan na walang fire. Kasi nga grace lang sila. Hyper grace, everything is allowed. Walang repentance, walang holiness. So that's why yung church na yon walang fire. And nakapasok si Emmanuel nga fiery na church. Doon na-deliver ang kanyang demonic, ang kanyang allegiance to Satan, hanggang naging Christian siya. Sinuka niya lahat ng mga demon. Kinain niya ng mga babies, kinain niya ng mga patay na mga daga, patay na mga lahat, mga tae, ipakain niya. Pinapakain sa kanila, pupo, parts of brain, pinapakain nila, eyeballs, yung live babies. Kaya nga mga kapatid, minsan, even nga si Queen Elizabeth and si Prince Charles, itong mga royal blood, kasi member talaga ito sila ng mga Illuminati. Merong mga kaso na pagkawala ng mga baby sa England na kasali sila, kinasuhan sila ng pagkawala ng mga maraming babies because that's part of the rituals to be promoted mga kapatid, para ma-promote sila. First is kakain pa sila ng mga pupo. No? Second is kakain sila ng mga animals. And third, kakain sila ng mga bata talaga. And pinaka-last na requirement sa iyo, patayin mo ang mga family mo. Yung closest to you, yung anak mo, at saka i-offer mo para tumaas yung ranking mo. So, that's a spiritual world mga kapatid. And even ngayon mga kapatid, na nagka-high-tech na ang technology, habang nagka-high-tech ang technology, ano ko sa inyo ha, ano ko sa inyo ang yung sinabi ni Pastor Jones sa kanyang live, no, kagabi.
Kasi almost 80% sa atin dito ay follower ng Rapture Bride TV. So, yung sinasabi ni Pastor Joms, i-confirm ko lang mga kapatid that meron talagang mga nangyayari sa underworld or underground na mga experimental and mga ginagawa ng Diablo, no? Ito Dulce sa Dulce base sa Mexico, mga kapatid. Totoo yung sinasabi ni Pastor Jones. At not just in Subterranean base in Mexico, Dulce UFO base. Hindi lang doon ito. Maraming mga base, yung FEMA or Federal Emergency Management sa US, may mga underground base sila na doon, mga kapatid, ginagawa nila yung mga tinatawag na GMO or Genetic Modified Organism. Doon nila ginagawa ang GMO na plants, na rice. So lahat nandoon mga kapatid. And it's part of their agenda. Kaya nga ngayon mga kapatid, may tinatawag na tayong mga pinapakain sa atin ang mga GMO na human meat. Kasi nga, tinitrain tayo nitong mga satanist na mag-adapt sa kanilang ritual. Actually, it's part of the ritual, yung mga mRNA. Kaya nga mga kapatid, careful tayo kakain even sa mga beef steak ng Jollibee. GMO yan. McDonald's, SNR, tinitrain na ang ating taste bud sa tasty meat ng human. Why? Kasi sa part sa kanilang agenda mga kapatid, wala nang talagang mga pagkain na natural like cows. Kasi nga, matagal pa. Gusto nila ng shortcut mga kapatid. Ilang taon pa bago makain ang cows. Kaya nga, itong mga elites, satanist, na nag-ritual na ng pagkain ng human, ipropromote nila ito sa atin. Kaya nga may mga love babies, love meat, lahat laboratory na mga kapatid, no? At ipopromote nila sa atin mga kapatid itong tinatawag na kanilang mga pagkain. And doon yan, imumudmud nila mga kapatid. Alam nyo saan nila imumudmud yan? Sa mga fast food mga kapatid. Kasi as we know, marami talagang mahilig sa fast food kasi nga masarap. Pero ang taste bud mo lang ang nilalaro nila mga kapatid. Nilalaroan na lang nila ang iyong taste bud for you to adapt that meat. Actually, that is part of the rituals. So, yon mga kapatid, no? Beware. So, konting kaalaman yan lang yon. So, balik tayo sa incubus, no? And succubus. Para hindi tayo mawala. May mga may mga special live ako regarding sa mga rituals niyan. Pero connected pa rin ito sa rituals ng satanic. Itong pagkain ng mga meat. Itong pagkain ng mga, ang ginagawa sa atin ngayon parang mind condition tayo na ito ang taste bud na masarap. So yung mga kamote, saging, balanghoy, hindi yun masarap. No? Hindi yun masarap. Kasi yung taste bud natin na-reprogram na. I-program naman ito mga kapatid. I-program lang ito. So, ang ginawa ng enemy ngayon, prinogram nila ang ating katawan, ang ating taste bud mga kapatid. Hallelujah. Are you listening mga kapatid? Are you following?
Praise Jesus. So itong mga incubus spirit and succubus spirit, mga kapatid, are present, no, succubus are present in these last days. So, noon, kung mga kwento-kwento noon, na itong mga incubus and succubus spirit are present na noon sa mga kanununo natin, mga lolo-lola natin. Ngayon din, nagka-high-tech din ang itong mga incubus and succubus. So may tanong lang ako, mga kapatid, may nag-experience na ba kayo na during that time, sa dream nyo, may mga figure ng handsome man or woman na nakipagtalik sa inyo, nakipag-relationship sa inyo, mga kapatid? May tanong lang ako, ha? May experience ba kayo? Please comment. At ano yung experience nyo, mga kapatid? To confirm na itong sinasabi ko ay totoo. Amen? May mga experience ba kayo, mga kapatid? Have you experienced it na sa dream nyo, while natutulog kayo, katabi nyo ang asawa nyo, katabi nyo ang husband nyo, pero sa dream mo, may handsome guy or beautiful lady. Ako, mga kapatid, kagabi lang, kaya nga nag-come up ako ng topic nito, sinare ko sa asawa ko, and I really rebuke it in the mighty name of Jesus, because that is succubus spirit. Nakita ko ang dream ko na may karelasyon ako. Kagabi lang talaga. That's why I come up this, and the Lord speak to me that this topic is for ngayon, Heart's Day. No, it's a relationship of evil spirit. So have you experienced it, mga kapatid? Sa mga girls natin dito, si Ronalisa, si Mamion, have you experienced? May ma-experience ba kayo na, oy, thank you for watching, Sis Gian Marie. May experience ba kayo ng mga ganyan, mga dreams na talagang parang totoo? And get rid of that, mga kapatid. You have to rebuke that in the mighty name of Jesus. Because that is the portal entry. The moment you will entertain that, kasi ang assignment talaga nila is ang marriage, ang couple. To listen para bawasan ang inyong love sa isa't isa as a couple, as a marriage. Kasi magiging mahuhumaling ka sa karelasyon mo sa dream rather than your husband, lalo na't yung husband mo ay hindi pa Christian. Palahubog, alcoholic, sugarol, at saka mabaho. Minsan hindi na naliligo. Construction, hindi naman tayo sa panlalait, no? Kasi napapagod na yung husband mo galing sa work, and mabaho na siya, wala na siyang time na maglinis sa kanyang sarili, tulog na diretso, minsan bulingit pa, no? Kasi nga naghahanap ng pera, and here comes, mabaho na yung husband mo, and yung incubus or succubus, evil spirit in your dream, yun, ang pumupunta sa'yo, pugi na pugi. Tapos ikaw, karamihan, mga kapatid, ang wife talaga ang inaatake nito. Maybe may mga female or succubus, pero minsan lang. Same pa rin, pero walang pagkakaiba. Yung asawa na naman ang walang pakialam sa sarili. Tapos yung incubus, yun na lang sa dream ang husband. No? Lalo pa ngayon, mga kapatid, if you are fanatic with a K-pop, no? Itong mga K-pop, mga kapatid, it's a subliminal, kasi the moment na palagi kang tumitingin, no, sa mga K-pop, mga kapatid, ito, mga K-pop group, pag married ka, mga kapatid, pag palagi kang tumitingin sa K-pop, mga group, mga dance, no, alam nyo, kapatid, mina-mind conditioning
ang utak mo na sana ito kapugi yung husband mo or asawa mo na lumalaki na para ng Coca-Cola body. No? Gusto nila yung husband na palaging fanatic sa K-pop, tumitingin sa K-pop, mga movies, sana ganito ang body ng aking asawa, K-pop or bana, husband. So it's a mind conditioning itong K-pop, mga kapatid. Kaya pag matulog ka, ina-imagine mo na yung mga K-pop na mga ritokado. So ito rin, mga kapatid, is a point or portal entry of the devil para laruin yung utak mo na doon sa panaginip mo, makikita mo talaga ang incubus o succubus spirit na yung admire mo sa K-pop, kamukha talaga ang evil spirit. Sinong hindi ma-in love dyan? Sino bang hindi ma-in love dyan, mga kapatid? In a form of Lee Min-ho? In a form of sino ba mga K-pop na mga babae na sikat? Yung sa Blackpink. And that spirit, mga kapatid, will play a role in your dreams for you to detach. Magiging magiging shallow na ang iyong pagtingin sa iyong husband or sa iyong wife. Parang hindi ka na affectionate. And ito, tuloy-tuloy ito, gaganahan ka na ngayon na matulog. Gaganahan kang palaging matulog kasi nagmi-meet ito sa iyo sa dream mo. Kasi they are spiritual being. And the only way to enter into your minds is through dreams. Because they don't have legal rights supposed to be to enter into our body. They have only rights when we allow it. The moment you allow it, matutulog na uli ako. Kasi magmi-meet naman kami ng aking soulmate or the incubus or the evil spirit. Fantasy. Nag-fantasize ka na sa K-pop or sa K-pop girls. Instead sa asawa mo. Instead sa husband mo, mga kapatid. So, nalihis yung emotion mo towards amen. And the deception set into your dreams, into your mind. Palagi na kayong mag-aaway ng husband mo or wife mo. Palagi kayong nag-aaway. Hindi lang masabi ng wife na may spiritual relationship pala siya sa demonic spirit kasi hindi man maintindihan ng husband. Pero sa kaniyang pakikitungo sa kaniyang husband, iba na. Kasi pinalitan na si husband ng incubus spirit. So you get rid of that spirit, mga kapatid. And maybe ngayon you are watching, maybe nagapasok siya sa iyong mind, sa iyong dreams, you rebuke it. Because that is the evil spirit in a form of K-pop or your idolized na mga actors na puging-pugi, but that is a illusion. That is a delusion. It's not reality, it's virtual reality, mga kapatid. Illusion lang yan, mga kapatid. Kaya nga itong last days, mga kapatid, kaya nga may mga invented na ang mga tao ngayon, may mga invented na ito. Naga-invent sila na tinatawag na Apple Vision
Kasi nga, ang mga incubus at mga succubus spirit, i-click-click mo lang dito. At di ba, during the dreams mo pa ito sila makikita noon, mga traditional, hanggang ngayon, no? Kundi pa high-tech. Pero ngayon, nag-evolve sila, naglagay sila ng gadget para yung virtual reality, kahit saan ka, hindi mo na kailangan magmukmuk sa kwarto. Just to have a relationship. Nag-high-tech na din ang enemy natin na you don't need to hide from your room. Kasi noon, nag-hide tayo sa room na hindi pa itong technology na ito. Ngayon, binibigyan tayo ng product, in-introduce ng enemy ang product. You don't need to hide even in a public place. Keep on sinning. Even in the public places. Kasi ikaw lang man ang nakakita sa gaggle na yan. Wala mang nakakita na. Unlike sa cellphone, di ba? Pag magsakay ka ng jeep, kung magtingin ka ng mga malalaswa sa cellphone, magsakay ka ng jeep, makikita sa katabi, uy, malaswa yan. Pero this time, mga kapatid, this time around, kahit nandyan ka sa jeep at nakasuot ka nito, pwede kang mag-fantasize, pwede kang mag-orgies, pwede kang having sex with this virtual reality illusions and delusions. Mga kapatid. That's why, sabi nga ng word ni God, no? Malala pa ito ngayon nga generation. Mas malala ito na generation sa Sodoma and Gomorrah. That's why no wonder, mga kapatid, ang way of judgment ni Lord in these last days is scorching heat and the elements, the fire burning, solar storm, solar yun. Talaga, mga kapatid. Why? Because of these urges and this immorality, this transhuman, transgender, trans-spiritual, trans-belief, masusunog. Viruses, bacteria, all the beast, the human chimera, talagang sunugin ng Panginoon sa kanyang puot, mga kapatid. Sad to silang maraming nahuhumaling ngayon. Ngayon, malakas ang incubus and succubus spirit ngayon, mga kapatid. Malakas ang succubus and incubus spirit ngayon. Kasi nga, it's their festival today. It's their festival today. Today is their festival, mga kapatid. Malakas ang incubus and succubus spirit. Kaya maraming mga teenage ngayon ay nabubuntisan. Maraming teenage pregnancy. Immorality all around. Because this is their feast of incubus and succubus spirit. Kaya nga tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat makiayon sa pista na to. Kaya nga may ano ako dito na the modern potion. Alam niyo yung potion, mga kapatid? Ang potion, itong gayuma, mga kapatid, no? Ang modern potion ngayon ay itong chocolate. You need if you are a husband if you are a wife, karamihan kasi mga wife, no? If you are a wife and you need chocolate, just to ignite your love to your husband, kasali ka dito sa tinatawag na the modern potion, mga kapatid, or modern gayuma, panggayuma. Kasi itong chocolate, mga kapatid, may ano pala ito. Ini-ignite nito ang tinatawag na lust.
Ini-ignite ito ang tinatawag na lust, mga kapatid. The modern potion or panggagayuma. So alam nyo mga kapatid, okay lang kung married ka, nagbigay ka ng chocolate, okay lang yan mga kapatid. Pero what if you are unmarried, uyab-uyab lang, in relationship lang, tapos nag-give ka ng chocolate? What is your intention? Kasi itong chocolate, mga kapatid, ini-ignite nito ang phenylethylamine or P. Phenylethylamine or P. Or the serotonin which enhance your sexual mood. And itong doctrine na ito is a demonic for unmarried. Kaya nga mga kapatid, no? Ang chocolate is a way of panggayuma in this February 14. Kaya nga kahit pangit or hindi mo gusto yung guy, pag mabigyan ka ng chocolate at makain mo yan, may effect yan na ma-attract ka, ma-affectionate ka, maawa ka sa kanya at masasagot mo siya. At yun ang dahilan na bakit mga paghihinayang na ang after. Kasi yung binigay sa iyo is potion or gayuma yon that take effect kahit wala kang affection. So kayong mga Christians, women who are watching today, kahit walang ibigay ng chocolate ang husband nyo, as long as your family is Christ-centered family, you will not insecure. Amen? It's not the chocolate or the flowers. That's all is a stimulus. Stimulus lang yan. But the true chocolate and flowers, true love, will not just ignite when you have flowers and chocolate, but true love is in Christ Jesus. As long as your family is Christ-centered family, every day is a love day, mga kapatid. You don't need this potion. You don't need to this kind of gayuma. You don't need to activate your love. Because Christ, you don't need these material things to activate your love. Christ is the fullness. Christ is the fullness, mga kapatid. You don't need potion. You don't need spell just to activate your love. All you need is Jesus Christ. All you need is to fill up that emptiness, that vacuum that is in your heart. That's why ang potion ngayon sa worldliness is material. To ignite their love to each other, material things offered. Tingnan mo ang reaksyon ng wife mo. Pag hindi mo nabigyan ng flowers ngayon ng Valentine's, magmumukmuk yan. At mag-scan yan sa FB, yung mga friends niya. Marami nang natanggap na flowers at chocolate. Siya wala. Insecurity will come in. And when insecurity mature, yun lang ang dahilan na pagbe-break up nyo. So, see the agenda of our enemy. See how lies and deception is creeping in without you noticing it, mga kapatid. Kaya nga, this is the modern potion. This is the modern gayuma ngayon. The Toblerone. And the chocolate, the cocoa.
Kami mag-drink lang kami ng ano dito, ng tsokolate. Ng asawa ko. But we are in love with each other. Even we don't have material things. We didn't need material things just to ignite our love to each other. That's why we have 4 kids as a fruit of love. Praise the Lord. Are you getting something, mga kapatid? So careful with the lies of the devil. So thank you that lot of girls are in my comment section. You don't need a potion just to be in love. You don't need gayuma. No, to the unmarried, if you receive chocolates, it's an aphrodisiac effect that cause you to sin, cause you to lustful desire. That's why to the unmarried, that is lust. But when you give chocolate to your husband or wife, you are covered. No? You are covered. But to the unmarried, you are jumping into fire of lust. That's why, don't give chocolate if you are single. And if you are lady, don't accept chocolate. That is a potion. That is love potion. That is gayuma, in short. Okay? Do you get it, mga kapatid? So the enemy is in transition. No? Habang nagka-high-tech ang technology, nagka-high-tech din ang kanyang deception. That's why sabi ng word ni God, I just want you to be reminded in the word of God says, no? Just want you to be reminded with the word of God. Christianity is not a bed of roses. For we wrestle not against flesh and blood, but against principality, against power, against rulers of the darkness of this world, against the wickedness in high places. So the darkness of this world, their inventions, their mentality, their doctrines, that is their in this world, and also in the high places, even in the spiritual, they're what we call the incubus and succubus spirit, happen to enter to your minds and to your dreams, just to deceive you. That's why you rebuke, before ka matulog, you rebuke the incubus and the succubus spirit in the mighty name of Jesus. I bind and rebuke you, succubus, incubus spirit, the female evil and the male evil spirit who try to have intermarry and having sex and urges and fantasy in me. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, come out. Right now, if you have experienced that, I want you to be delivered in the mighty name of Jesus. Okay, just stop your mind. Just stop your mind. Yung mga ladies na naka-watch ngayon, tap your mind. Tap your head. As I pray right now. Rabakashika karabayan deshe. As I pray. Come on, tap your head. The Lord will deliver you right now as you watch. The Lord will deliver that evil spirit inside of you. Head on. The Lord will head on that spirit, that evil spirit. That incubus and succubus who are playing in your mind, in your dreams, in your fantasy. Spirit of materialism that is in you, na nag-develop sa inyo, and you bargain things. You bargain even your children. You bargain even your husband. And you're cursing them. The mighty name of Jesus. Get out! Get out! Get out in that head of that lady who are watching. In the mighty name of Jesus. Lord, right now,
Let your Spirit, O God, enter to that minds, in our minds, and saturate that mind, O God, in a mighty, like a mind of Christ. In the mighty name of Jesus. Be delivered in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Even, Lord, the spirit of incubus and succubus in these Valentine's days, in the mighty name of Jesus, cannot enter into every household that we have. We are sealed in the mighty name. We are sealed by the power of your Holy Spirit. By the fire of the Holy Spirit, oh God. In the mighty name of Jesus. Set free right now. Even you are Christians, and you are playing the incubus and succubus spirit, without you noticing it, you are destroying your spirit. And God will deliver you today in the mighty name of Jesus. God will deliver you out from that body in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Those who are watching, those who are sharing this warning, oh God, believe and you will be transformed. Lord, stop it. Stop that satanic ritual. Stop what you are longing for. Be contented. Be a loving husband. Be a loving to your wife and your family. Be a loving. And the Lord will give you His wisdom. And the Lord will give you His blessing is sufficient to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa lahat ng mga watchers. Salamat po. At naway, na-deliver kayo in the mighty name of Jesus. Continue it. To continue to rebuke. Even in your own room right now. Rebuke that incubus and succubus spirit. Rebuke it in the mighty name of Jesus. Rebuke. Continue, just keep on in a deliverance mode, because God is leading us into set apart, no, to be set apart in this world, to be set apart in this worldliness. God is leading us into holy life, into set apart. Even those bakulam, the sorcery, the witchcraft, who are introduced into our body physically or in a spiritual world, get rid of this. Be aware of this. Be awakened on this. Hallelujah. For the fortress, I bind and rebuke that fortress, walls, destroying the wall of Jericho, the defense of Satan, the portal in the mighty name of Jesus, and replace it right now on the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Thank you, God. Thank you for the freedom. Christ set you free. You are free indeed in the mighty name of Jesus. Thank you for watching, mga kapatid. Be blessed. May the Lord protect you. May the Lord make His face to shine upon you and give you countenance and be gracious to you. Wherever you do, will be blessed in the mighty name of Jesus. Good day sa lahat. God bless.